Gustong-gusto mo nang magka-savings, pero parang laging walang natitira. Baka hindi lang sa'yo ang problema. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang 10 uri ng tao na dapat mong iwasan kung gusto mong makaipon habang niluluto natin itong masarap na dinakdakan. Let's go! At ang tanong, bakit ngayon ang tamang panahon para alamin ang 10 uri ng tao na ito? Simple lang. Habang patagal ng patagal, mas lalong lumulubog ang budget mo. Pag-uusapan natin ito, hindi para layuan mo na sila talaga, kundi tungkol ito sa pagsiset ng tamang boundaries para maprotektahan ang pinaghirapan mong pera. At eto na pala yung binili ng amo namin na maskara na request namin para sa staff meal. Salamat chef sa ulitin. At kung bago ka nga pala sa channel natin, dito sa KMWLZ Studios, hatid namin sa iyo ang financial tips na praktikal at madaling gawin. Unang-una sa listahan, ang taong The One Day Millionaire. Kilala mo to, yung taong pagkatapos ng sweldo, akala mo nanalo na sa loto. Lahat ay gustong bilhin, lahat ay gustong kainan at pinupuntahan. Ang problema, by the middle of the week, wala na siyang pera. Siya na yung nag-uutang ng pangmeryenda sa'yo. Bakit siya delikado sa pag-iipon mo? Kasi napapasama ka sa mga gastos na hindi mo naman talaga kailangan. Na-encourage ka na gumastos ng gumastos sa halip na itabi ang pera. Napipilitan kang sumabay sa lifestyle niya. Iwasan mo siya lalo na sa araw ng sweldo. Pangalawa, ito naman ang datalangka mindset. Ito yung taong sa halip na suportahan ang mga ideas mo, sasabihin agad kung bakit hindi pwede, bakit mahirap, bakit siguradong palpak. Magtiyaga-tiyaga ka na lang dyan sa trabaho mo. Ang motto nila sa buhay. Ang epekto nito sa'yo, nadi-discourage ka, nawawalan ka ng gana mag-ipon para sa negosyo o para sa investment kasi naisip mo, tama nga naman siya, baka masayang lang. Ang pag-iipon minsan, kailangan ng lakas ng loob. Ang taong ito, kinakain ng lakas ng loob na yun, kaya huwag kang makikinig sa kanya. Iwasan ang mga negatibong komento, lalong-lalo na tungkol sa mga pangarap mo sa buhay. Okay ba? Pangatlo, ito yung classic, yung palaging nangungutang. Alam na natin to. Bes, may pera ka ba dyan? Pamasahe lang, bukas bayaran kita. Then another text next week. Bes, pambayad ng kuryente, saglit lang. Ang problema sa taong ito, hindi lang siya nangungutang. Madalas hindi rin nagbabayad. O kaya naman paulit-ulit, parang cycle na. At bilang mabait na kaibigan, nahihirapan ka tuloy tumanggi. Paano siya nakakaapekto sa pag-iipon mo? Simple lang. Ang perang pinapautang mo, dapat nandoon sa pag-iipon mo. Ang perang hindi niya mabayaran, direktang bawas sa savings mo. Ang hirap magpaikot ng pera kung palaging may leak ang alkansya mo. Kailangan mong matutong humindi o di kaya i-distansya ang sarili mo sa taong ito. It's okay to say no. Pang-apat, ito yung may victim mindset. Yung laging sinisisi ang gobyerno, ang boss, ang pamilya, ang traffic, ang lagay ng panahon kung bakit siya mahirap. Wala namang kasing magandang opportunity sa Pilipinas. Swerte-swerte lang yan, mga yumayaman. Hindi ako pinanganak na mayaman eh. Kapag palagi kang may kasamang ganyan na tao, mahahawa ka ng mindset. Mawawalan ka ng drive na magsikap at mag-ipon kasi naiisip mo, wala naman talaga akong magagawa.
biktima lang din ako. Mali yun. Iwasan ng mga taong ayaw tumanggap ng responsibilidad sa buhay nila. Nakaka-drain ng energy at motivation para mag-ipon. Panglima, eto na si inggitero o inggitera. Kilala mo to? Yung taong kapag nakabili ka ng bagong phone, ang sasabihin, wow, ang yaman mo na. Na parang may halong anghang. Kapag may nakitang mamahaling gamit ka, sasabihan ka ng, uy, sosyal ah. Bakit sila delikado? Una, nakaka-guilty. Parang pinaparamdam sa'yo na mali ang magkaroon ng magandang bagay. Pangalawa, minsan parang patunay na hindi ka mayabang o sosyal, magkukunwari ka ngayon na pasimple-simple. So instead na i-enjoy ang pinaghirapan mong bagay, nagkakaroon ka ng negative feeling. Iwasan ng mga taong hindi kayang mag-celebrate ng tagumpay mo, kahit yung maliliit na bagay na yan. Pang-anim, ito yung grupo na The Temptation Crew o yung mga bad influence sa pera. Sila yung laging may bagong malls na dapat puntahan, bagong online shop na dapat i-check out, at bagong food trip na dapat subukan. Isang order lang naman yan. Life is short, enjoy mo lang. Sale ngayon, last stock na. Ang galing nilang mag-rationalize ng gastos. Habang nasa proseso ka ng pag-iipon, kailangan mo ng disiplina, di ba? Ang grupong ito, ang specialty nila, sirain yung disiplina mo. Parang mga, alam mo na, yung pabulong-bulong sa likod mo. Kailangan mong pumili. Sumama sa kanila at gumastos o umiwas muna at mag-ipon. Minsan, kailangan mo ding i-distansya ang sarili mo sa kanila habang nagbi-build ka ng solid financial foundation mo. Pang-pito, ito yung pinakadelikado, ang get rich quick schemer. Ito yung lalapit sa iyo na perfect investment, na sure bull daw. Double your money in 60 days, no risk, high return. Fam, walang easy money. Kung meron man, malamang scam yan o pyramiding scheme. Ang taong ito, kahit kaibigan mo pa, delikado kasi hindi niya alam ang ginagawa niya o kaya naman ginagamit ka lang. Paano ito nakakaapekto sa pag-ipon mo? Mas malala. Hindi lang bawas, total wipe out. Yung pinaghirapan mo at inipon mo ng ilang buwan o ilang taon, mawawala lang sa isang iglap. Iwasan mo ng malayo yan hanggang Mars. Ang mga taong nangangako ng sobrang bilis na yaman. Ang tunay na pag-iipon at pagyaman, nasa proseso yan at pagiging consistent, hindi yung bukas mayaman ka na. Pangwalo, ito yung the user. Yung mga taong laging nakakalimutang magbayad. Uy, pakikuha nga naman yung order ko, babayaran na lang kita mamaya. Then mamaya, nakalimutan na. Pabili sa convenience store, bayad ng pagkain, pang-grab o pang-gas. Maliit na halaga, oo, pero paulit-ulit, naiipon din yan. At dahil maliliit, nahihiya ka ng maningil. Pero sa isang buwan, naka 500 o 1,000 na pala siya sa'yo. Iwasan ang pagiging walking wallet ng taong ito. Maging firm maningil. O kaya, magdala ka lang ng eksaktong amount ng pera pag alam mong kasama mo siya. Pang-siyam, ito yung financial illiterate. Hindi ko sinasabing masamang tao ito. Mabait yan. Pero ang problema, wala siyang alam sa pera. Para sa kanya, ang credit card ay free money. Ang loan ay solusyon sa lahat ng problema. Ang insurance ay sayang lang sa pera. Ang pag-iipon? Hindi na kailangan. Kapag humingi ka ng financial advice sa taong ito, wala kang makukuhang magandang sagot.
maaari ka pang madala sa maling desisyon. Mahalaga na kumuha ng payo mula sa mga taong may alam sa pera at may proven success sa paghawak ng pera. At ang pang-10, ito ang pinakamahirap iwasan, ang pabigat sa pamilya. Ito yung kapatid o kamag-anak na nasa tamang edad na para magtrabaho pero umaasa pa rin sa'yo. Mahirap ito kasi may emotional attachment. Gusto mo silang tulungan, pero kapag naging dependent sila sa'yo, ikaw yung nahihirapan. Yung ipon mo para sa sarili mong pamilya o future na pupunta sa kanila. Ang solusyon dito ay hindi pag-iwas, kundi pag-set ng boundaries. Kailangan mong kausapin sila ng mahinahon, turuan silang maging independent, i-share ang financial burden mo. Mahirap oo, pero kailangan para sa ikakabuti ng lahat, lalo na ng financial future mo. Kaya shout out sa mga OFW dyan. Alam nyo na. So quick recap lang ha. Sino-sino ulit yung dapat nating iwasan o i-manage ang pakikisama? Una, yung one day millionaire. Ikalawa, datalang ka mindset. Ikatlo, palaging nangungutang. Pangapat, victim mindset. Panglima, inggitero, inggitera. Pang-anim, temptation crew. Pang-pito, get rich quick schemer. Pang-walo, user o yung makakalimutin sa pera. Pang-siyam, financial illiterate. Pang-sampu, yung pabigat sa pamilya. Familiar ba? Sigurado ako may mga naiisip ka na dito habang pinapanood mo to. At kung may iiwasan, sino naman ang dapat hanapin? Simple lang. Hanapin mo yung mga taong financially responsible, yung marunong mag-budget at mag-ipon. Supportive sa mga goals mo. Yung nag-cheers for you, hindi yung ginajudge ka. May pangarap sa buhay. Yung motivated at ginagawa ang mga bagay-bagay, hindi puro salita lang. Marunong maging masaya para sa'yo. Yung genuine ang happiness pag nakakabili ka ng bagong gamit o may na-achieve kang milestone sa buhay mo. May alam sa investment at negosyo. Yung pwedeng maging mentor mo o katuwang sa mga ideas. Sabi nga nila, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung napapalibutan ka ng mga taong to, mas malaki ang tsansa na magiging successful ka rin sa pag-ipon mo sa buhay. At syempre hindi matatapos ang video natin na to nang walang mga practical tips. Mabilisan lang, paano ko sila iiwasan kaibigan ko, kapatid ko, katrabaho ko sila. Eto ang mga tips. Number 1, learn to say no. Practice mo, sorry, hindi talaga kaya ng budget ko ngayon. 2, limit your time with them. Hindi mo kailangang i-cut off completely. Bawasan lang ang pagkikita o yung pakikihalubilo mo sa kanila. 3, change the topic. Kapag nagsisimula na sila ng mga negative o magyaya na gastos, ibahin mo ang usapan. 4, be firm with your boundaries, lalo na sa pamilya at sa mga nangungutang. 5, find your tribe. Humanap ng bagong grupo o mga kaibigan na align sa financial goals mo. KMWLZ family, ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa mga numbers. Tungkol din ito sa mindset at environment mo. Protektahan ng iyong peace of mind, protektahan ng iyong pangarap at protektahan ng iyong pag-iipon. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Kung oo, pa-like at pa-subscribe naman. At i-click ang bell notification para sa mga susunod pang videos at kwentuhan tungkol sa pera, pag-iipon at paggawa ng pera. At i-comment mo kung sino sa listahan o kung ano sa listahan ang pinaka-relatable sa iyo.
Salamat sa panonood. Ingat palagi at tuloy-tuloy lang sa pag-iipon. See you next time. Mayonnaise to? Madam. Oh my God, how do you call this? Wow! Siyempre dadamihan ko. Thank you. Salamat po. And this is what we call dinakdakan. Bakit? Nakakahiya naman. Hindi, wala naman mo nga. Yung ano lang, plato lang. Pero kung gusto mo rin, oh, yun. Perfect sweet. Yan, salamat. Si Chef Kuya. Oh, Chef Kuya.